May tanong sa akin, reklamo nyo sa CICC. Isa sa advice nila, huwag babayaran dahil di yun assurance na mawawala harassment nila. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang ating mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung tama po ba yung mensahe na pinadala na isa daw po sa abiso ng CICC is wag daw pong bayaran yung utang dahil wala naman daw pong assurance na na mawawala po yung harassment. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pangutang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga po nung nagpadala ng mensahe, ireklamo daw po sa CICC. Okay, wala naman po problema yun. Pwede naman ho talaga tayo magreklamo doon, Basta po may connection sa cyber. Okay, sa internet po, okay? Tapos, isa sa advice daw nila, wag babayaran. Dahil di yun assurance na mawawala yung harassment. Okay, now, eto ho, hindi ho ako kumbinsido doon sa sinasabi nung nagpadala ho ng mensahe na yun po ang sinabi o isa sa sinasabi ng CICC. Okay, kasi po yung CICC, Cybercrime Investigation and Coordination Center. So sila po yung kumbaga naghahanap po ng cybercrime sa web. Okay, at sila po ang coordinating body po ito sa PNP tsaka po sa NBI. Although ang PNP po tsaka NBI may sarili din pong cybercrime at meron pa rin po tayong under po ito ng Department of Information and Communication Technology. So under po sila niyan, Ito po kaya ko po nasabi na kumbaga hindi ho ako naniniwala na isa yon sa iaabiso kasi po yung CICC po kasi is operate strictly sa bound po ng batas ng Pilipinas. Di po ba? Ahensya siya ng gobyerno So hindi niya sasabihin yan na wag bayaran kasi nga iniisip nila na pagka binayaran po ninyo wala namang assurance na na mawawala yung harassment. Paano mawawala yung harassment? Di po ba? Kasi po in the first place, ganito yan Ito po ang logic sa akin Pagka nanghiram sa OLA, auto-disburse, hindi nakabayad, doon magsisimula yung harassment. Okay? Kaya ako lagi ko sinasabi, huwag manghihiram sa mga OLA. Kasi pag wala kayong hiniram sa OLA, walang harassment. Okay? Now, let's say, nakahiram po sa OLA, nakakabayad ng maayos, wala ring harassment. Di po ba? Pero kung nanghiram sa OLA, okay, hindi nakabayad, doon nagsisimula yung harassment. Kasi nga, hindi marunong maningil. Bakit iaabiso sa atin ng CICC yung wag bayaran? Di ba? Para po talaga matapos yan, is kailangan talagang bayaran. Okay? Kasi po, ang trabaho po ng CICC is, kumbaga, sila po yung magkakalap ng ebidensya. Okay, kung saan matutuntun yung mga yan using yung sa cyber nga po, yung sa internet. Kasi sila po yung may technology, aside from PNP and NBI para ma-detect yan. Okay? Hindi ho sila yung hindi ho ako naniniwala na naaabisuhan tayo niya kasi sangay ho ng gobyerno yan Di ba? Bound ng batas ng Pilipinas yan kaya hindi ho magsasalita ng ganyan yan. Ito nga ho di ba? Merong chinichismis before na yun daw pong isang abogado nagsalita na daw po pwedeng ipost sa social media. O di ba? Pinasinungalingan din po yun. O baka mamaya ito ho kasi is hearsay lang. Hindi ho ako kasi yan sa ngayon ng gobyerno yan, hindi magsasabi ng ganyan. Okay, para po yan matapos, kailangan talaga nating bayaran. Kasi kung may alam sa paniningil yung mga yan, hindi ho aabot sa harassment yan. Okay po?
Kaya ito uulitin ko, hindi ho ako naniniwala doon sa sinasabi po nung nag-comment, no, na isa sa advice daw po ng CICC, wag bayaran. I don't think so. Ano yan bound ng ano yan ng Philippine law. So I don't think na sila po mismo ang magsasabi niyan. No, siguro baka sinabi na wag niyo munang bayaran, 'di ba? Wag niyo muna siyang bayaran until such time na makita yung yung hinahanap nila no sa internet. Kasi may cybercrime na naganap eh. Ano ho ba yung yung sinasabing cybercrime? Ito po yung for example po hindi tayo nakabayad, no? Pinagtatawagan yung mga contacts natin, di ba? Or di kaya pinost tayo sa social media. Yun po yung gagawin po ng CICC. O kaya hanapin po sila sa social media. Kasi yan, may may iniiwan pong bakas yan. No, yun doon po sila na doon yun po yung ginagawa nila para matrace. Actually, wala naman akong understanding diyan sa mga tech na yan kasi hindi naman ako tekin tao. Pero kagaya yun sinabi ko kanina, I don't think na sasabihin po ng taga CICC yan, no, o iaabiso sa inyo na wag yung bayaran kasi wala nga kayong kasiguruhan na matatapos yung harassment. Paano matatapos yung harassment kung hindi natin babayaran? Yun lang naman po ang logic dun eh. Hindi natin po pwedeng hayaan yan. Diba? Kasi patuloy na patuloy na mangharas yan, mawawalang yan. Diba? Hanggat di nababayaran. Ulitin ko po, kaya po nagsimulang mangharas at mawalang yaya kasi hindi natin nabayaran sa takdang panahon. Diba? Kung mababayaran po yun, hihinto yan. Di po ba? Kasi may mga in place naman pong batas dyan eh. Okay, ulitin ko po, ang trabaho po ng CICC is maghagilap po ng ebidensya. Okay, para po matrace yung mga bugok na yan. Pagka gumamit po ng cybercrime. Okay, ngayon, i-coordinate po nila yan sa PNP or sa NBI po or sa PAOK. Okay po? Kasi hindi naman sila po pwede ang umaresto dyan eh. Kasi po, coordinating body po sila. Okay po? Sila po yung mga ngalap po ng ebidensya kung saan makikita o paano kung saan lugar mahuhuli. Yun po. No, pero yung sabihin nyo na ganyan na mag-aabiso ng wag bayaran, hindi po. Baka po ang inabiso, wag nyo munang bayaran hanggat hindi nakakakita ng ebidensya kung saan mahuhuli ang mga yan. No, maaaring yun. Pero wala ho ako sa posisyon na kumbaga pabulaanan yung sinabi po nung nagpadala po ng komento. Pero ito po base po sa aking pananaw lamang. Kasi po ang logic diyan paano matatapos yung harassment kung hindi babayaran? Di po ba ang lagi ko naman sinasabi, di ba? Kung hindi naman talaga kailangan manghiram, ba't kayo manghiram sa mga ola? Di po ba? Pangalawa, kasi saan ba nagsisimula yan para hindi para ko iharasin? Pag hindi kayo nakabayad. Bakit? Kasi po tingnan niyo pag nanghiram kayo, na-disburse, binayaran nyo sa takdang panahon, may harassment po ba? Wala. Di po ba? Pagka po yan, dinisburse, hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, doon nagsisimula yung harassment. Okay po? Kaya, kailangan talagang bayaran. Ano ho ba lagi ko sinasabi? Pagka po yan, babayaran natin, depende yan. Kung yan po'y illegal, hindi rehistrado, at wala sa recorded online lending platform, yun na lamang pong dinisburse sa inyo ang bayaran po ninyo. Ngayon, kung yan po ay rehistrado, okay, may incorporated, may certificate of authority, at kasama sa recorded online lending platform, well, makipag-usap po kayo sa kanila. Kasi registered sila eh. Di po ba? Ngayon, pagka nakaranas po kayo ng harassment, na-post kayo sa social media, pwede ho kayo mag-complain sa CICC. Pero, syempre, sa ngayon ng gobyerno ang nakakasakop dyan, di po ba? Unang-una po, si SEC, National Privacy Commission, pwede po sa BSP, PNP, NBI, PAOK, ayan po, CICC, pwede po kayo mag-complain dyan. Okay? Sila po yung magtutulong-tulong po para sila po ay matagpuan at mapanagot doon sa mga kawalangyaan po na ginagawa po nila. Okay po? Kasi sa totoo lang, nagulat ako doon sa message na ito, no? Na abiso daw po ng hindi ho ako naniniwala, no? Ito opinion ko po, no? Hindi ko kayang pabulaanan o hindi ko kayang i-prove na sinabi yun eh.
Okay? Kaya ho yan, sinasabi ko sa inyo, base ho sa aking experience, I don't think na sasabihin ho yan ng mga taga CICC. Kasi po, bound sila ng ng Philippine law. Hindi nila sasabihin yun. Okay po? Kaya po doon sa nagpadala ng mensahe na to, kung hindi naman po talaga yan verified. No, kumbaga, hearsay lang, or baka mamaya hindi naman po naintindihan yung sinabi ng mga taga CICC, wag ho nating kasi marami ho nakakabasa ng comment. Di po ba? Baka mamaya hindi nga bayaran. Paano matitigil po yung harassment? Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.